Good morning! It's Saturday once again. Dito na naman po tayo sa Medical Pearls Live. And of course, welcome sa ating mga tagapanood. Batiin ko muna yung nandyan sa ating Facebook Live, si Miss Sia Eckert of USA. Hello. Sia Eckert is in the house and Miss Malu Manrique. Hello. Good morning. Yan. And mamaya-maya yung ating viewers at saka yung mga dumadalaw sa ating page ay babatiin din namin. Pag meron po kayong tanong, message lang kayo at sasagutin natin ito. Okay. So, ang pag-uusapan po natin ngayon, Saturday na to ay, next slide please, straddle injury. Narinig nyo na ho ba yung straddle injury? Ibig sabihin, medyo matindi-tinding disgrasya ito at emergency disgrasya ito. Okay, next slide please. Siyempre, it's December and tinagurian natin ang December is a trauma month. Dahil siyempre, lahat in a rush. Lahat gustong-gusto nagmamadali, magsha-shopping. Kaya matindi na naman ang traffic. And siyempre, pag may traffic, nagmamadali. May mga party, siyempre, kasama yung inom. Nandoon ang disgrasya. Kaya marami ho ang straddle injury or trauma sa month of December. And katulad ng sinabi ko, this month, ang pag-uusapan po natin is next slide, straddle injury. Or ano ba tong straddle injury na to? Sa Tagalog po, ang tawag dyan ay sumaklang. Okay? Narinig nyo na ba sa Tagalog term yung sumaklang? Masyadong malalim dahil talagang malalim yung injury sa inyong singit pagitan ng dalawang hita. Pag ito ay nabugbog, talagang magkakaroon kayo ng malaking problema sa daanan ng ihi. Of course, i-discuss po natin dito yan sa Medical Pearls Live, which is nilalabas po natin every Saturday, 11 a.m. Kaya pag-usapan na po natin, hindi na tayo magtatagal. Please follow and like our episode for this morning, straddle injury or in Tagalog, sumaklang. Next slide, please. Of course, since ito ay problema sa daanan ng ihi and sa reproductive organs ng isang lalaki, ang may specialty dito ay isang urologist. Diba? Na-discuss ko na po sa inyo, ang isang urologist ay isang doktor na nag-specialize sa surgery, then nagpakadalubhasa further sa urology or sa daanan ng ihi and sa reproductive organs ng mga lalaki. Okay. So, next slide. Paano nangyayari dito? Yung straddle injury or sumaklang. It affects between the genitals and the anus. Ito ba yung tinatawag na kuyukot? And the outer genitalia of the persons kung saan sumipit ang daanan ng nalaglag siya dahil sa bigat ng katawan ng isang tao ay pag nahulog siya sa isang poste o riles, yun nagkakaroon ng sumaklang or straddle injury. Okay? So, naranasan nyo na ho ba ito?
Okay, sa tanong nito, gusto kong batiin, baka naranasan na nila or nakakita na kayo ng ganito aksidente. Si Elvira Altis, hello, hello. Si Leoncio Diaz, ito laging nasa kalsada to. Then, si Johnny Jimena ng Bataan. Ay, Johnny. Si Loretta de la Cruz ng Bulacan. Si Girly Batiles ng Cavite. Elmido, Cavite. Cecil Montibon ng Ayala, Alabang. Cecil, mag-isa ka na lang ba dyan? Magkakaroon ka na ng kasama. Darating na ng January. Si Lito Diaz, hello. Cheryl Favorito ng Fairview, ay ng Quezon City. Si Bernardo Marasigan, Elisa Monterde Coloma ng Marikina. Ann Pamitan, Clarita Fox ng USA, Carmelo C. Bang. Ito, kumpare ko to. From Quezon, sa Lucena City. Sandali lang po. Alfred Del Agua, si Yet. Danilo Go. June Cadawas. Thank you, June. You're always with us every Saturday. Maraming salamat sa pagsusubaybay mo. Then, si Rosie Serenado. Ito pa, isang regular visitor natin, si Marisa Saludes. Si Lisa Lustico Gamboa. Ito po yung batang-batang na taga Samar sa Bubuan. Isa sa mga magaganda at mababait na bata doon sa Samar. Si Chay Villonco. Then, isang kasama natin, si Mar Esquilio. Hello. Busy siya ngayon dahil magpapasko. Talagang inaayos niya ang simbahan sa Bubuan, Northern Samar. Si G. Teves. Hello. Si Norbert Aquino. And isang kaibigan kong nurse na biglang dumalaw sa atin. Si Jay Umali. Hi, Jay. Kumusta ka na dyan? Thank you for your message and thank you sa pagdalaw mo sa ating program. Okay. So, ituloy po natin. Next slide, please. So, incidence rate, ang problema nito since trauma po ito, hindi masyadong nare-record. Kasi pagdating, alam niyo naman po pag trauma, it's a multidisciplinary treatment. Ibig sabihin, iba-ibang specialty ang humahawak. Kaya pagdating sa recording, nagkakabuhol-buhol. Pag usually vehicular accident, tatawagin ang ortho, tatawagin ang general surgery, tatawagin ang urology. Pag babae, tatawagin ang gynae. Okay? Pero, siyempre, isa ito sa mga common unintentional female pediatric genital trauma. Kasi, alam niyo yung batang babae, parang batang lalaki din yan. Malikot din yan. So, kasama sila sa mga bilang ng mga nadidisgrasya dito. Hello, G.G. Teves. Thank you for visiting our program. Sino pa nandyan? Si Arwin. Okay, hello. Yung mga taga-Medvi dyan. Sa New York. Cubao. Yan. Thank you. Next slide, please. So, paano po nangyayari ito? Kadalasan, this is sports-related accident. While straddling, yung mga nagbabike, nag-gym, yung nag-skateboard sa rails, bigla silang nahuhulog at nagkakaroon ng sumaklang or straddle injury.
because of a force generated by the body weight, napapaupo sila sa pole or sa rail, and syempre sa perineum nila, nagkakaroon ng trauma, and yung urethra or daanan ng ihi ay nababasag or napuputol. Okay? Thank you, Nides. Leonidas Miranda sa Bubon Northern Samar. Nakasubaybay po sa atin ngayon. Hello, hello, hello. Kumusta na dyan? Maulan pa ba? Okay, I hope meron na kayong kuryente. Thank you. Next slide, please. So ano pong mga nararamdaman? Of course, pag kayo ay nagkaroon ng straddle injury, syempre masakit. Pain ang unang mararamdaman. Pangalawa is a diagnostic sign na merong injury sa urethra is bleeding per urethra. May dugo na lalabas sa labasan ng ihi kahit hindi kayo umiihi. Di ba, Nides? Yan. Then, bruising or namamaga and swelling or nangingitim. And of course, pag-ihi ay masakit or dysuria. Minsan, hindi makaihi pag naputol talaga yung tube na daanan ng ihi. Okay? So, importante dito yung bleeding per urethra. Yun talaga malamang-lamang pag may dugo na lumalabas sa daanan ng ihi ay most probably may urethral injury yun. Okay? Next slide, please. So, paano po natin malalaman? Of course, from the history, yun po ay nagkaroon ng trauma, nagkaroon ng aksidente, nagkaroon ng sumaklang, nahulog sa isang rails o sa isang tubo, kaya nagkaroon ng pain. Sa PE mo, meron na mamaga, may lumalabas na dugo per urethra sa daanan ng ihi. Paano malalaman? X-ray. Yung tinatawag natin na retrograde urethrogram. Mag-i-inject ka ng dye sa daanan ng ihi. Pabalik, paakyat. And makikita mo putol, hindi tuloy-tuloy yung tube o yung urethra papasok sa pantog. Yun po. Kaya doon madadiagnose natin ng urethral injury. Okay. And of course, next slide please. Treatment, pag hindi naman masyadong grabe, pwede ho ng cold compress lang. Anti-inflammatory, hot seats bath, and pag may lumalabas na dugo sa daanan ng ihi, it's a must. Huwag niyong lalagyan ng catheter. Kasi baka hindi kumpletong pagkaputol at nilagyan niyo ng catheter, lalong matraumatize, lalong matanggal or humiwalay yung dalawang dulo sa naputol na urethra. Kaya wag niyong i-attempt lagyan ng catheter. Ang pinakamaganda po, lagyan nyo na lang ng suprapubic cystostomy. Doon ang catheter sa puson, diretso sa pantog para temporarily doon siya iihi. Doon lalabas ang ihi ng isang taong nagkaroon ng urethral injury or straddle injury. Okay. Then, later on, there are two schools of thoughts. Number one is an immediate repair of the injury. Pwede yung i-repair ka agad hanggat presko pa ang sugat. Or, pangalawang school of thought, pwedeng ipahilom muna, lagyan ng cystostomy, and after 2-3 months, pag wala nang maga, doon na i-repair yung urethral injury.
So pwede po yung immediate or delayed repair of the urethral injury, which is, ang tawag sa operasyon doon is urethroplasty. Yon, aayusin na ang urethra niya. Okay. So, next slide please. Siyempre, paano maiiwasan? Number 1, pag kayo ay into sports like biking, ano yan, yung skateboarding, ingat kayo. Laging magkaroon ng proper safety precautions. And of course, pag nagkaroon ng disgrasya ng ganito, immediate consultation. Takbo po kayo sa pinakamalapit na ospital or pinakamalapit na emergency room kasi emergency situation po ito. Okay, huwag niyong pababayaan at mas malaking problema ang mangyayari later on. Okay? So I think, next slide, that's all. Maraming salamat po. See you next Saturday. Pag-uusapan na naman natin isang trauma sa daanan ng ihi. Okay, so napag-usapan na po natin yung penile fracture last Saturday. Ngayon naman is sumaklang. Next Saturday, another trauma sa daanan ng ihi. Dahil ang December po is a trauma month. Kaya ingat-ingat, huwag mainit ang ulo, huwag magmamaneho, o magbabike, o magmumotor pag nakainom. Pag galing sa party, be safe. Okay? So, I think that's all. Ayun, nag-message na si Leonidas Miranda. Good morning daw. Good morning sa inyo dyan. Salamat sa pagdaan. Then, I think that's all. See you every Saturday, 11 a.m. Dito lang, Dr. Wilfredo Tagle, Facebook Live. Or, pag na-miss nyo naman, pwede nyong sundan sa YouTube with Dr. Wilfredo S. Tagle. Mag-comments po kayo. Kung meron kayong mga tanong, lagay nyo lang po doon and sasagutin namin. And lastly, please share kung gusto nyo naman malaman din ng inyong mga kapitbahay, mga kaibigan, kamag-anak, yung ating pinag-uusapan dito. Paki-share naman po itong Facebook live natin, Medical Pearls Live. Okay? So I think that's all. See you and bye-bye. Ingat lang po. December ngayon, matraffic. Ingat sa disgrasya. Bye-bye.